Hmm, umiinom din pala ng lambanog yung mga amaranhig. Nagtawanan ang magkapatid sa sinabi nito. Kahit naman patay na kami, hindi nawawala ang nakailigan namin. At isa pa, ito ang paborito kong gawin, lalo na kapag patapos na ang araw. Matanong ko lang napansin ko sa mga nakaraang laban, hinihigop niyo ang kaluluwa ng mga kalaban eh. Gaya na lang nung ginawa niyo sa aswang na mambabarang. Bakit niyo ginagawa yun? Kagaya ng sinabi namin, yun nga ang pinagkukunan namin ng lakas. At maliban pa doon, ang mga nadungisang kaluluwa ng tao o mga kaluluwang naimpluwensya ng demonyo, nagbibigay buhay sa aming katawang lupa. Ito ang sumpa na ibinigay sa amin ng mambabarang na nakalaban namin. Bago kami magkaganito, normal na tao din kami ando. Nangyari ang lahat nang minsan kami makatanggap ng pasyenteng biktima ng barang. Tugon ng magkapatid. Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga panong ito, kasagsagan sa panggagamot ng magkapatid na Julian at Rogelio, kilalang kilala ang mga ito sa kanilang bayan. Dinarayon ng mga taga-Karatig probinsya. Dalubhasa sa espiritual na panggagamot ang mga ito at kadalasang lapitin ng mga taong biktima ng barang, kulam at panggagambala ng engkanto. Isang araw ng Biyernes, nasa kalagitnaan ng paglilinis ng kanilang mga tangan nang dumating ang isang lalaki na may pasan na batang babae. Humingi ito ng tulong sa kanila at hindi pa man nasasabi ng lalaki ang nangyari, kagad nang natukoy ni Rogelio ang dahilan ng pagkakasakit nito. Magpadali ka. Ipasok mo sila sa bahay, Julian. Kukuha lang ako ng mga kakailanganin natin at pakiusap. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakapahamak mo at ng pasyente. Malinaw, Manong. Pero ano ba ang nangyari sa pasyente? Malakas na mambabarang ang dumali sa kanya, Julian. Kaya huwag kang kikilos habang wala ako. Sige, Manong. Aantayin kita. Tugon ni Julian. Matapos ay pumasok ito sa loob ng bahay kasama ang pasyente. Pinahiga nito ang bata sa mahabang upuan. Kinausap ang kasamang nakakatanda. Ayon dito, may nakasagutan siyang matanda sa pamilihan. Pagkatapos noon nagkalagnat ang kanyang anak. Ilang araw ang nakalipas. Nagkaroon ito ng mga pantal sa katawan. Kalaunan ay naging sugat. Habang tumatagal lalo itong lumalala. Hanggang isang araw, nakita nito na may mga uod nang lumalabas sa mga sugat. Dito napagtanto ng ama. Binabarang nga ang kanyang anak. Ang anak ko ang binalingan ng galit ng mambabarang. Ako may kasalanan sa kanya pero anak ko ang ginantihan. Wika ng ama. Hindi makatarungan ang ginawa niya. Gayunpaman may kasalanan ka pa din. Pero hindi na mahalaga kung ano pa ang nangyari sa nakaraan. Ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ang nangyayari sa kasalukuyan at kung ano magagawa natin para matulungan ang anak mo. Ilang manggagamot na rin ang nilapitan ko. Nagagawa nilang pagalingin ang sugat, ngunit patuloy lang itong bumabalik. Hindi ito gagaling ng tuluyan hanggat nabubuhay ang mambabarang na may gawa. Maya-maya ay pumasok si Rogelio sa tahanan. May dalang mga halamang gamot at panglangga sa sugat. Malakas na mambabarang ang may gawa nito. Wala tayong magagawa kung tututok tayo sa bata. Kailangang hanapin ang kalaban at tuluyang puksain. Pero paano natin gagawin ang bagay na yon? Hindi nga natin alam kung saan hahanapin ang mambabarang. Paniguradong may naiwang bakas ang mambabarang sa katawan ng pasyente dahil hindi niya magagawang ituloy ang pagbibigay ng sakit kung wala siyang koneksyon. Yun ang kailangan nating matuntun. Kumuha ito ng nagbabagang uling. Naglagay ng mga sangkap sa pagpapausok.
Kasama na dito ang sekretong sangkap na kadalasang ginagamit ng mga manggagamot sa pagpapalabas ng mga masamang elemento na nasa loob ng katawan ng tao. Ang bungang ugat na kung tawagin ay kusol. Pinausukan ni Rogelio ang paslit. Maya-maya ay may lumabas na maliit na kulisap sa tenga nito. Dali-dali namang hinuli ni Julian ang kulisap, inilagay sa maliit na sisidlan. Yan ang magiging paraan natin para mahanap ang mambabarang. At sigurado akong sa mga oras na ito, alam niya na ang ginagawa natin. Wika ni Rogelio. Biglang nakarinig ng alulong ng aso ang mga ito. Naroon sa loob ng tahanan. Alam ng magkapatid na may ibang presensya sa lugar at ito ang kanilang hinahanap. Mukhang hindi na natin kailangang lumayo. Siya na mismo ang pumunta sa atin. Manatili kayo sa loob ng bahay na ito. Balot ng proteksyon ang buong paligid, kaya hindi niya magagawa pang dagdagan ang ginawa niyang pinsala sa iyong anak. Wika ni Rogelio sa ama ng pasyente. Lumabas ang magkapatid upang harapin ang hindi inaasahang bisita. Nakita ng mga ito ang isang matandang babae. May hawak na tungkod sa kanang kamay at bungo ng tao sa kaliwa. Meron ding gumagapang na insekto. Masyado kayong nakikialam sa mga bagay na hindi nyo dapat pangimasukan. Bakit hindi na lang kayo manahimik? Bungad ng mambabarang. Sa isip ng dalawa lubang malakas ang kalaban dahil nagawa nitong dumayo at makapasok sa kanilang dome. Hindi pwedeng hindi kami makialam, tanda. Buhay ng tao ang pinag-uusapan. Ikaw ang walang karapatang manakit, lalo na sa isang walang muwang na paslit. Hindi nyo nauunawaan ang totoong dahilan kung bakit tumantong sa ganito ang lahat. Sakim ang taong lumapit sa inyo. Sa palagay nyo, bakit kaya hindi gumaling ang mga sugat ng kanyang anak? Dahil patuloy mong tinataniman ng sakit ang katawan niya. Nararapat lang sa kanya ang sakit na yon para maramdaman niya ang sakit ng mawala ng anak. Namatay ang kaisa-isa kong anak dahil sa kasakiman ng taong yan. Hanggat maaari, nais namin itong daanin sa mabuting usapan, tanda. Kaya pakiusap, ipaliwanag mo sa amin ang buong kaganapan nang marinig ko ang iyong panig. Pinaliwanag ng mambabarang ang nangyari sa pamamagitan ng pangitain. Nakita ng magkapatid na pilit pinalayas ng lalaki ang matanda habang tumitingin ito ng mga panindang laruan sa pag-aakalang wala itong pambili. Kung tutuusin, maliit na bagay lang ang pinagmula ng lahat. Umalis na kami ng apo ko sa tindahang iyon. Ngunit dumampot ng bato ang kanyang anak at binato sa amin. Tinamaan sa ulo ang kawawa kong apo na naging dahilan ng pagkamatay. Salaysay ng mambabarang. Ayon pa dito, labis na dinamdam ng mga magulang ng kanyang apo ang nangyari. Hanggang sa hindi na kinaya ng mga ito ang sobrang sakit ng pagkawala ng nag-iisang anak. Nagpatiwakalang mag-asawa, ito din ang nagtulak sa matandang mambabarang na magiganti. Nasa iyo ang lahat ng dahilan para magiganti. Ngunit hindi pa rin yan sapat para ilagay sa kamay mo ang hustisya. Pasensya na. Kung haharang kayo sa akin daraanan, ituturing ko kayong kalaban. Wika ng mambabarang. Ipagpatawad mo din. Pero hindi namin pwedeng hayaan na makuha mo ang buhay ng batang yan, lalo pat nandito sila sa aming nasasakupan. Pwes, maghahalo ang balat sa tinalupan. Wika ng mambabarang. Matapos ay binasag nito ang hawak na bungo sa harapan ng magkapatid. Kumawala ang napakaraming makamandag na insekto. Gumapang ang mga ito papunta sa tahanan, ngunit hindi magawang makapasok ng kulisap dahil na rin sa lakas ng depensa ng lugar. Julian, malakas na mambabarang ang isang ito.
At hindi siya magagawang talunin kung mag-isa ka lang. Antayin mo ang aking hudyat. Wika ni Rogelio. Ngunit may katigasan ng ulo si Julian. Bago pa man makagawa ng anumang hakbang ang nakakatandang kapatid ay umatake na ito. Walang nagawa si Rogelio kundi sundan ang galaw ni Julian dahil alam nito na maaaring mapahamak ang kapatid kung sakaling hahayaan niya ito. Nagbato ng tigalpo si Julian. Tinamaan ang mambabarang. Nang gumanti ito, sinalo ni Rogelio ang atake. Dahil dito naparalisa ang katawan ng nakakatandang kapatid. Sinubukan muli ni Julian na atake ng mambabarang at ito naman ang tinamaan ng tigalpo. Hindi rin nagawang makakilos ng binata dahilan para tuluyan silang mahuli. Nakakayabang mahuli ng isang mambabarang. Pasensya na, pero walang sino man ang makakadlang sa pagiganti ko. Wika ng mambabarang. Naglakad ito papasok ng tahanan at tinuluyan ang bata, maging ang ama. Matapos ay bumalik ang matanda upang harapin sina Rogelio at Julian. Anong ginawa mo sa kanila? Walang iya kang matanda ka. Ginawa ko lang ang nararapat. At para naman sa inyong dalawa, dahil hindi kayo marunong tumimbang ng tama at mali, bibigyan ko kayo ng aral na hindi nyo makakalimutan. Mamamatay kayo ngayong gabi, ngunit hindi lilisa ng diwa sa inyong mga katawan. Sa makatuwid, magiging amaranhig kayong dalawa. Mabubulok ang inyong katawan kapag tinamaan ng sinag ng buwan. At babalik lang ito pagsapit ng umaga. Unti-unting maagnas. At ang tanging makakapigil lang nito, ang pagkain ng kaluluwa ng mga masasamang loob. Mga taong may kakayahang gaya nyo na ginagamit sa hindi magandang gawi. Ito ang inyong sumpa. At kung gusto nyong kalasin o putulin ng tuluyan, kailangan nyo kong hanapin at patayin. Nga pala, para lalong tumindi ang galit nyo sa akin, pinatay ko din ang iyong mga magulang. Huling wika ng mambabarang. Matapos ay naglaho ito sa lugar. Pilit tumayo si Rogelio upang tignan ang kanilang mga magulang. Ngunit hindi na nito nagawa pang makaalis sa pwesto. Naramdaman ng magkapatid ang unti-unting pagsikip ng daluyan ng hangin hanggang sa tuluyan silang malagutan ng hininga. At gaya ng sinabi ng mambabarang, kinabukasan nagising ang mga ito. Kinapa ni Rogelio ang katawan, ngunit wala itong naramdamang kakaiba. Tinignan ng kapatid, wala pa ring malay si Julian ng mga sandaling iyon. Nagpasya si Rogelio na iwanan si Julian upang tugisin ang mambabarang na nagbigay sa kanila ng sumpa. Dito na nagsimula ang kanilang mga pakikipaglaban. Sa mga panong ito, napagtanto ng magkapatid na totoo ang binigay sa kanila na sumpa. Dahil sa tuwing sasapit ang gabi, nagbabago ng anyo ang kanilang mga katawan. Balik tayo sa kasalukuyan. Malungkot pala ang nangyari sa inyo. Pero bakit pati yung nanay at tatay nyo nadamay? Yan ang malaki naming katanungan. Pero alam mo, Ando, mahalagang leksyon ang natutunan namin sa nangyaring iyon. Tama si Julian. Isa na dito, walang may dudulot na kabutihan ang paghihiganti. Pinilit kong hanapin ang mambabarang na yun upang ipagiganti ang aking mga magulang. Hindi ko na malayan na matagal na pala silang nagdurusa sa karamdaman. Ang totoo na pagtanto ko na parang binigyan pa kami ng malaking pabor ng mambabarang na yun. Ikalawang aral. Wag na wag mong husga ng tao batay sa panglabas na nyo. Wag ka rin kagad maghuhusga sa mga naririnig mo tungkol sa kanya. Kailangan ikaw mismo ang kumilala. Ito ang nangyari sa amin na naging dahilan para makuha ang sumpang ito. Pero kung titignan mo sa kabilang banda, malaking tulong na rin sa amin ang nangyari.
dahil nagagawa naming may sakatuparan ng matagal ng pangarap. Yun ay lipunin ng mga taong may kakayahan, gaya namin na hindi ginagamit ang kaalaman sa tama. Wika ng magkapatid. Ayon pa kay Rogelio, wala silang pinagsisisihan sa mga nangyari, ngunit kailangan pa rin nilang hanapin ang mambabarang upang pigilan nito sa ginagawa niyang pambibiktima ng mga inosente. Parang may mali sa mga nangyayari. Kung naging mabuti naman palang intensyon ng mambabarang, bakit nyo pa nga kailangan siyang tugisin at patayin? Nagkatinginan ang magkapatid. Nagpa siyang sabihin ang katotohanan sa binata. Patawarin mo ko kung hindi ko sinabi sa iyo ang katotohanan. Una pa lang, Ando. Ang katotohanan, maigit 5 taon na kaming patay ni Manong Rogelio. Ang mambabarang na aming tinutugis, naging amaranhig dahil walang sumalo ng kanyang kakayahan. Hindi niya nahawak ang sariling isipan. Kumikilos na lang ang katawan nito batay sa mga nakasanayan niyang gawin noong nabubuhay pa siya. Naku po, malaking problema nga yan, Manong. Pero sa mga nakaraang buwan, parang wala naman tayong nakitang palatandaan na nandito yung hinahanap yung mambabarang. Bakit pa kayo nananatili sa baryo? Ang totoo, may nakita akong palatandaan. Kung natatandaan mo, Ando, mas nauna akong dumating dito kay Julian. At kung naaalala mo din yung mayamang negosyante na pinatay ko, isa yon sa mga taong humingi ng tulong sa kanya bago ko siya patayin ng araw na yon. Sinabi niya sa akin, babalikan daw ako ng mambabarang sa oras na malaman nitong patay na siya. At yon ang inaantay ko. Ando, tandaan mo. Huwag ka bastang magtitiwala sa mga makakasalamuha. Iba na ang takbo ng panahon. Lalo na sa mga gaya nating may kaalaman sa lihim na karunungan. Lalo pat naglipa na sa paligid ng mambabarang na yon. Kagaya namin. Kumukuha din siya ng lakas sa mga kagaya mo. Kahit hindi tayo napapasabak sa laban, Ando, kailangan mong pag-ibayuhin ng mga nalalaman, maging ang kakayahan, upang pag dumating ang oras na kailanganin mo ito, hindi ka mangangapa. Tugon ni Rogelio. Matapos ang masayang inuman, kanya-kanya sa pagpapahinga ang tatlo. Kinabukasan, maagang nagising ang binata dahil kailangan nitong tapusin ang gawain sa bukid. Hindi na ito nag-abala pang gisingin ang dalawang kasama dahil alam niyang pagod na ang katawan ng mga ito. Ngunit napansin ng binata na bukas ang pintuan ng kwarto. Nang sumilip si Ando, wala na doon ang mga gamit ng dalawa. Pumasok ang binata at nakita ang maliit na papel. Ay, saan naman kaya nagpunta yung dalawang yun? At saka ano ba to? Habang binubuksan ang nakatuping papel, nanlaki ang mga mata ni Ando dahil ang laman ng sulat ay pamamaalam at pagpapasalamat. Pasensya ka na, Ando, kung hindi ka na namin ginising pa. Masyadong delikado ang kakarapin namin at malalagay lang sa panganib ang buhay mo. Lalong-lalo na kapag kasama mo kami. Mas mabuti ng ganito. Mamuhay ka ng normal at malayo sa peligro. Gamitin mo ang mga natutunan sa kabutihan. Mag-iingat ka palagi. Salamat sa lahat ng tulong. Isa kang mabuting kaibigan. Napailing na lang si Ando habang binabasa ang sulat. Hinayaan ng dalawa. Alam niyang tama ang mga ito. Kayong dalawang mag-iingat. Maisagawa niyo sana yung misyon niyo. Nang sa ganun makapagpahinga na kayo. Tugon ni Ando. Matapos ay lumabas ng tahanan para magtungo sa bukid. Habang nagtatrabaho, napansin ni Ando na tila umiinit ang mutya na nakasabit sa kanyang leeg. Gawa ito sa bato, kaya dapat mas malamig kumpara sa temperatura ng katawan. Huminto ang binata at pinakiramdaman ng mabuti ang paligid.
Hanggang sa mapansin nito na hindi lang nagbabago ang temperatura ng mutya, pumapantig din ng ilang beses. Nang mga sandaling iyon, alam na ni Ando ang ibig sabihin ng ganong reaksyon ng tangan. Binunot nito ang itak na nakasugbit sa kanyang bewang. Tumayo ng maayos habang pinakikiramdaman ang paligid. Isang lalaki ang nakita nitong naglalakad papunta sa kanya. Walang ano-ano ay sinugod ang binata. Mabilis namang nailagan ni Ando ang sakmal mula dito. Walang damit pang itaas ang lalaking iyon. Iba ang kulay ng mga mata. Wala rin tigil sa pagtulo ng laway at panayang angil. Sa isip ng binata, isa itong uri ng aswang. Ngunit ang ipinagtataka niya kung bakit hindi nagpapalit ng anyo at sa umaga sumasalakay. Anak nang, talagang pinili mong sumalakay sa umaga, no? O baka naman tanghali ka lang nakauwi? Wika ni Ando. Kumpiyansa ito na magagawa niyang talunin ang aswang. Kaya nakipagbuno ang binata hanggang sa tuluyan nitong matalo ang nilalang. Isang saksak sa dibdib ang tuluyang bumawi sa buhay nito. Saka palang napagtanto ng binata na bagong yanggawang lalaki nang lumabas sa bibig nito ang isang itim na butiki. Pinagtataga ito ni Ando hanggang sa halos hindi na makilala at inihagis sa apoy. Maya-maya pa, nagdatingan na ang ilan sa mga kalalakihan na umahabol sa kanyang pinaslang. Aba, dito pala napunta sa bukid mong salot na yan, Ando. Mabuti na lang at napatay mo bagong yaggaw yung lalaki yan eh. Pero teka, paano ka nakalaban? Wika ng matanda. Magandang umaga po, Manong Mayok. Nagulat din po ako, bigla akong sinugod niyan eh. Pero saan po ba nang galing yung lalaki? Dayo ang isang yan. Hindi ko alam kung paanong nakarating sa bayan. Pero marami siyang nabiktima sa kabilang baryo. Tugon ni Mang Mayok. Matapos ang insidente, sumama ang binata sa mga ito upang dalhin sa kabisera. Medyo kabado si Ando ng mga sandaling iyon sa takot na baka makulong. Ngunit kinumpirma ng ilang taga-baryo na nakita nila ang lalaki na ito na pumapatay ng mga alagang hayop. Naku, mabuti na lang pala. Hindi ako mapapahamak dahil dito. Sige namang Mayok, mauna na po ako. May kailangan pa akong tapusin sa bukid eh. Wika ni Ando. Ngunit pinigilan ito ng matanda. Sandali lang, Ando. Nagawa mong patayin ang aswang na ito. Alam kong hindi sila basta-bastang namamatay ng hindi lumalaban. Maaari mo ba kaming tulungan sa pagtugis ng iba pa? Naku Manong, natsambahan ko lang po yung pagpatay sa isang yan. Hindi ko nga akalaing mamamatay yan sa saksak eh. At isa pa, wala naman ako masyadong may tutulong sa inyo. Hindi ako naniniwala sa iyo, Ando. Pero kung yan ang pasya mo, wala akong magagawa. Nangako si Ando na hindi makikialam sa ganitong mga bagay bilang pagsunod sa habilin ng dalawang kaibigan. Ngunit pagsapit ng gabi, nakita na lang nito ang sarili na naglalakad papunta sa kabisera. Oh, kala ko ba hindi ka sasama? Bakit nandito ka? Naisip ko po kasi Manong na marami ang mapapahamak kapag di ako tumulong. Saan po ba tayo magsisimula? Sinasabi ko na nga ba, hindi mo rin matitiis sa mga kababaryo mo. Magsisimula tayo sa kabilang abayo. Doon malakas ang ulat na may namamataan silang malaking aso na nagpapagala-gala tuwing gabi. Wika ng matanda. 6 sila sa pangkat na yon. Sa pamumuno ng Kapitan Del Barrio, naitago na lamang natin sa pangalang Isaac. Nasa edad 40 pa lang ito. Kilala dahil sa taglay na katapangan, dating kasapi ng militar. Ngunit nagpa siyang mamahinga sa serbisyo nang isilang ang kanyang panganay na anak.
Gaya ni Ando, may nalalaman din ito tungkol sa lihim na karunungan. Ngunit depensa kontra Tigalpo lang ang tangan. Mabuti naman at may katuwang na ako sa pakikipaglaban mamaya. Hindi ko alam na may agimat ka din pala, Ando. Saan mo nakuha ang kakayahan mo? Tanong ni Kapitan Isaac. Ibinigay lang po sa akin ng mga kaibigan ko mula sa kabilang bayan. Kaso hindi ko alam kung nasa na sila eh. Napadaan lang yung mga yun dito eh. Nanirahan ng ilang buwan. Mukhang natatandaan ko na. Sila ba yung dalawang lalaki na may weirdong damit? Lagi nakatalokbong kahit gabi. Opo, Manong. Sila nga po. Bakit naman sila nagpunta sa lugar natin? May hinahanap po kasi silang mambabarang. Hindi nila nahanap dito sa baryo, kaya naman nagpasya silang hanapin sa ibang lugar. Maya-maya pa, napansin ng binata ang biglang pagtahimik ng kapaligiran. Umalinsangan ng hangin. Naramdaman nito ang pag-init ng mutya. Nako, kapag tinamaan ka nga naman ng kamalasad, sa kalagitnaan pa talaga tayo ng daan na abutan ng ulan. Wala pa namang masisilungan dito. Mukhang hindi po ulan ang paparating, Kapitan. Maganda po kayo. Sabihin niyo po mga kasama na wag... Hindi na ituloy ni Ando ang sasabihin. Biglang sinalakay ng kung anong nilalang si Mang Mayok. Sinakmal ito sa leeg na naging dahilan ng agarang pagkamatay. Alerto kayo! Huwag maghihiwalay! Magdikit kayo! Nasa paligid ang kalaban! Wika ng Kapitan. Bumunot ito ng itak at inilibot ang tingin sa paligid. Tanging kaluskos at angil ang naririnig mula sa hindi nakikitang kalaban. Sa pagkakataong iyon, ginamit ni Ando ang pamamaraang itinuro ni Rogelio. Ito ay kung paanong matutukoy ang kinaroroonan ng aswang. Naglabas ito ng nilukot na tabako at sinindihan. Dumampot ng kaperaso ng lupa. Inilagay sa dulo ng sigarilyo. Sabay pitik nito sa paligid. Makailang ulit itong ginawa hanggang sa may biglang umatungal sa bandang likuran ng grupo. Huli ka! Kapitan, maganda kayo! Papalabasin ko ang nilalang, pero huwag kayong susugod ng basta-basta! Wika ni Ando. Sabay pasok sa masukal na gilid ng daan. Nakarap nito ang nilalang na noon ay nasa anyong aswang. Umaangil habang nakatitig sa kanya. Walang iya ka! Ang lakas ng lobong sumalakay sa baryo namin! Wika ni Ando sabay sugod sa nilalang. Tumama naman ang itak nito. Ngunit dumudulas lang ang talim. Napagtanto ng binata na mahihirapan siyang patayin ng nilalang gamit lamang ang kanyang lakas. Hindi pa nito nasusubukang gumamit ng dasal pang Tigalpo sa aktwal na laban. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na susubukan niya ang ganitong uri ng pamamaraan. Nag-usal ang dasalang binata habang nakatutok ang daliri sa nilalang. Matapos mag-usal, inihip niya ito sa hangin. Nanigas sa kinakatayuan ng aswang. Napangiti si Ando dahil sa kauna-unahang pagkakataon nagawa nitong magpagana ng dasal pang Tigalpo. Kinuha ng binata ang pagkakataong iyon para atakin ang kalaban. Sa kasamaang palad, hindi nito namalayang may kasama ang nilalang. Biglang sinakmal si Ando sa braso, dahilan para mabitawan ang hawak na itak. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa habang nagbubuno. Akmang kakagatin na sana ng nilalang si Ando, bigla itong umatungal na tila nasaktan. Mabilis na tumakbo ang nilalang papasok sa madilim na bahagi ng gubat. At nang mag-angat ng tingin ng binata, nakita nito si Kapitan Isaac na may hawak na sibat. Mabuti na lang at dumating kayo. Hindi nag-iisa ang kalaban, Kapitan. Dalawa ang nakaharap ko sa baging ito, ngunit sa kasamaang palad nakatakas yung dalawang demonyo. Napakadelikado ng ginawa mo. Mabuti na lang at hindi ka napuruan.
Halika, kailangan natin hihinto ang pagtugis. May nalagas na sa atin. Ayoko nang madagdagan pa. Bumalik ang pangkat sa kabisera. Inihatid ang bangkay ni Mang Onyok sa kanilang tahanan. Labis ang pagdadalamhati ng mga kamag-anak, bagay na nagpapantig ng damdamin ni Ando. Simula ng gabing iyon, nangako ang binata na hindi titigil hanggat hindi nahanap ang pinag-ugatan ng lahat. Kinaumagahan, muling kinausap ni Kapitan Isaac si Ando patungkol sa susunod na lakad. Ayon dito may nakuha silang impormasyon tungkol sa posibleng kinaroroonan ng mga aswang. Sa inala ko, isang kawan ng mga aswang ang nananalasa sa baryong ito, Ando. Malaking problema ito para sa atin, lalo pat hindi tayo basta-bastang makakahingi ng tulong sa pamahalaan. Walang maniniwala kung aswang ang sasabihin nating dahilan. Hindi sila magpapadala ng puwersa para lang doon, Kapitan. Isa pa, kahit magpadala pa sila, wala namang magagawa ang balas sa mga kalaban eh. Hindi nga tumalabang itak sa nakaharap nating kagabi. Tugon ni Ando habang nagpapalit ng benda. Tama ka. Pero kumusta naman yung sugat mo? Teka, ang alam ko, halos mapunit ang laman mo sa braso kagabi. Anong nangyari? Bakit ang bilis mong gumaling? Maging si Ando ay nagulat. Totoo ang sinabi ng kapitan. Halos simiwalay ang laman nito sa buto nang sakmali ng aswang. Ngunit ilang oras pa lang ang nakakalipas, tuluyan na itong naghilom. Hindi ko rin po alam yung nangyari, Kapitan eh. Kahit ako nagulat. Imposibleng gumaling ka agad yung ganong kalaki na sugat. Hindi kaya aswang ka din? Umaming ka. Wika ng kapitan sabay bunot ng itak. Nagpapatawa ka ba, Kapitan? Paano ako magiging aswang? Isa pa, kung aswang man ako, dapat kagabi pa lang, wala nang nakauwing buhay sa mga kasama mo. Kaya ibaba mo yung itak mo, bago ka pa makasakit. Napagtanto ng kapitan na tama ang sinabi ni Ando. Sa isip nito, pabor sa kanila ang pambihirang kakayahan ng binata. Ay, pasensya ka na, Ando. Nadadala ako ng emosyon ko eh. Pwede magkita na lang tayo sa kabisera. Huwag kang mag-alala. Walang makakalam ng sekreto mo. Pagsapit ng hapon, pumunta si Ando sa kabisera. Nakipag-usap sa mga kasama. Sa pagkakataong iyon, may mga hindi kilalang lalaki ang nasa bakuran ni Kapitan Isaac. Magandang hapon sa iyo, Ando. Mabuti naman at nakarating ka na. Halika, ipapakilala kita sa mga dati kong kasamaan sa serbisyo. Mga kasama, siya ang sinasabi ko sa inyo. Wika ni Isaac. Kakaiba ang tingin ng mga taong ito sa kanya. Kaya hindi nagbigay ng kumpiyansa ang binata. Nakipagbatian lang ito sa mga kasama ni Isaac. Ngunit alam niya na may mali sa tagpong iyon. Ilang minuto pa ang nakalipas. Natapos na din ang pagpupulong. Kanya-kanyang alisan ang mga tanod at mga kagawad na kasama sa pagtugis ng mga aswang. Naiwan na lang sa lugar si Ando at ang mga kasamahan ni Kapitan Isaac. Akmang magpapaalam na rin sana ang binata upang makapaghanda. Ngunit pinigilan nito ng kapitan. Sandali lang, Ando. May kailangan pa tayong pag-usapan. Inakbayan nito ng kapitan. Nagsipagtayuan ang mga kasamang sundalo. Kinasa ang mga hawak na baril. Isa-isang itinutok habang nakapaikot sila sa binata. Teka, anong ibig sabihin nito, Kapitan? Hindi mo ako mapapaniwala, Ando. Pasensya na. Pero walang normal na tao ang may kakayahang magpagaling ng sugat ng ganong kabilis. Mga kasama, huwag niyong bubuhay ng binatang yan. Isa siya sa mga aswang na tinutugis namin. Wika ng kapitan. At sa udyat nito, pinaulanan ng bala ng mga sundalo si Ando. Tuluyang bumagsak ang katawan hanggang sa mandilim ang paningin.
Ngunit ilang minuto lang ang nakalipas. Naramdaman nitong nasa loob siya ng isang kahon. Pilit inaalis ni Ando ang takip sa pamamagitan ng pagsipa. Ngunit napakabigat na tila may nakadagan na kung ano. Mabuti na lang naroon pa rin ang punyal. Ginamit niya ito upang lumikha ng maliit na butas sa pagbabaka sakaling makita kung ano ang nakadagan sa takip. Ngunit nalaglag mula sa ginawang butas ang tumpok ng lupa. Napagtanto ng binata, inilibing siya ng mga sundalong pumatay sa kanya. Kinapa ni Ando ang katawan, ngunit wala siyang naramdamang masakit. Patunay lang na naghilom ang lahat ng mga sugat nito. Pinilit ni Ando ang makaalis sa hukay. Paunti-unti ay nagawa nitong sirain ang kahon. Nagukay siya paitaas hanggang sa tuluyan nitong nakalabas sa hukay na pinaglibingan sa kanya. Napagtanto ni Ando. Inilibing siya sa mismong gitna ng kanilang bukid. Dali-dali itong nagpunta sa kanyang kubo. Nakahinga ng maluwag. Hindi ito ginalaw ng mga sundalo. Naupo sa loob ng bahay ang binata habang pilit na iniisip kung ano ang nangyari. Ramdam nito ang pagtagos ng bala sa kanyang katawan. Sigurado si Ando na patay na siya. Nabalot ng pagkalito ang isipan ng binata. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ando ang kalungkutan ng pag-iisa sa buhay. Bigla nitong naalala si Rogelio at Julian. Alam niya na sila lang ang makakasagot ng tanong sa isipan. Ilang oras pang nanatili ang binata sa loob ng tahanan hanggang sa magpasyahan na lisanin ang baryo. Nang gabing iyon, sinunog ni Ando ang bahay, maging ang lahat ng pananim sa kanyang bukid. Nagpa siyang lumayo sa baryo na minsan niyang ipinagtanggol. Hindi akalain ng binata na gagawin ito sa kanya ng mga tao na minsan niyang prinotektahan. Naglakbay si Ando patungo sa kabilang baryo para hanapin ang magkapatid na Julian at Rogelio. Ngunit ilang baryo na ang nadaanan. Wala pa ring palatandaan ng dalawang kaibigan. Sa kalagitnaan ng paglalakad, biglang nakaramdam ng gutom si Ando. Dahil nasa gubat, naganap ito ng mga prutas at hayop na maaari niyang iluto at kainin. Nakahuli ang binata ng isang baboy ramo. May kalakihan din ito at sa tansya ay hindi niya kayang ubusin. Halos nangangalahati na siya sa pagkain pero hindi nakaramdam si Ando ng pagkabusog. Ilang galon na din ng tubig ang naubos nito pero hindi mapatid ang kanyang pagkauhaw. Dito na nagsimulang kabahan ng binata. Sumagi sa isip nito ang sinabi ni Julian tungkol sa pagiging amaranhig. Napapangiti na lang si Ando ng mga sandaling iyon. Hindi alam sa sarili kung matutuwa ba siya o malulungkot sa pangyayari. Ngayon alam ko na ang pakiramdam niyong dalawa. Manong Julian, Manong Rogelio, wala na akong pinagkaiba sa inyo. Isa na akong lagalag na bangkay. Isang amaranhig. Wika nito. Umalingaw-ngaw ang sinabi niya sa buong lugar. Lingid sa kalaman ni Ando na naroon din ang magkapatid sa gawing iyon ng kabundukan. Manong, narinig mo yung boses? Pamilyar sa akin eh. Oo, pero imposibleng si Ando narinig natin. Napakalayo na ng lugar na ito sa kanyang baryo. Tugon ni Rogelio. Ngunit malakas ang kutob ng binata na naroon si Ando sa lugar. Kaya ginamit nito ang kanyang pang-amoy. Nanlaki mga mata nang makasingot ito ng amoy mula sa nasusunog na tabako. Hindi ako maaaring magkamali. Si Ando nga ang narinig ko, Manong. Malapit siya sa lugar na ito. Paano mong nasabi ang bagay na yan, Julian? Si Ando lang ang naghahalo ng dahon ng lagundi sa tabakong hinihitit niya. Nakakatawa man, pero ito daw ang paraan para maiwasan niyang magkasakit sa baga.
Napatayo si Rogelio dahil minsan niya nang naamoy ang sangyo nito sa binata. Tama ka. Kailangan natin siyang mahanap bago pa tayo mauna na mambabarang. Bakit pumunta yung taong yan dito? Ang sakit talaga sa ulo nitong si Ando eh. Wika ni Rogelio sabay buhat ng gamit at patay ng ginawang siga. Sinunda ng dalawang amaranhig ang amoy. Nang medyo malapit na sila, naramdaman ng mga ito ang pamilya na presensya. Manong, meron pang amaranhig sa lugar. Maaaring naunahan na tayo ng mambabarang. Hindi ako sigurado. Pero wala naman akong nakikitang kakaiba sa paligid maliban na lang kay Ando. Tugon ni Rogelio dahil natanaw na nito ang binatang nakaupo sa harapan ng siga, napapalibutan ng umuusok na tabako. Ang buong akala ko, hinihitit ni Ando ang pinaghalong tabako at lagundi. Mali pala. Ginagawa niya palang pambugaw sa lamok. Tara, punta na. Hindi na ituloy ni Rogelio ang sasabihin. Biglang nagpakita sa harapan ng binata, figura ng isang tao na may suot na talukbong. Hindi umaalis sa kinaupuan si Ando na parang inaantay ang susunod na gagawin ng nilalang na nasa harapan. Halika na, Manong. Mapapahamak si Ando. Sandali lang, Ulyan. Tignan natin kung ano ang gagawin niya. Maya-maya pa, inilapag ng binata ang hawak na karne ng baboy. Tumayo ito. Bigla nitong dinakma sa leeg ang nilalang. Walang pagdadalawang isip na sinaksak. Isinubsob ang mukha nito sa nagbabagang uling. Hindi ko akalain na ganyan pala kabrutal si Ando. Parang may mali sa kanya, Julian. Tugon ni Rogelio. Patuloy na lang inobserbahan ang sunod na gagawin ng binata. Laking gulat ng dalawa dahil hinigop nito ang kaluluwa ng nilalang na nahuli. Hindi presensya na mambabarang ang naramdaman ko, kundi si Ando. Manong, paano siyang naging amaranhig? Hindi ko rin alam. Pero sigurado ko na ito ang dahilan ng malaking pagbabago sa kanyang pagkatao. Marahang lumapit ang dalawa sa binata na noon ay kakalapag lang ng biktimang engkanto. Salamat. Nakaramdam din ng pagkabusog. Teka, parang may tao . Wika nito sabay lingon sa kanyang likuran. Napangiti ang binata nang makita ang magkapatid. Walang ya. Nagawa mo kaming sundan dito. Pambihira ka talaga, Ando. Ang totoo, hinahanap ko talaga kayo. Napakarami kong katanungan. Isa na dito ang nangyari sa akin. Manong, parang kagaya nyo na ako . Mukhang gano'n na nga. Pero hindi ito ang lugar para pag-usapan ng bagay na yan. Umalis na tayo dito. Mabilis na tumakbo ang tatlo palayo sa lugar. Nagulat si Ando sa naging pagbabago ng katawan. Bigla itong nakakakita sa dilim at lumikse ang katawan. Maya-maya pa, narating nila ang isang baryo. Saktong papasikat na ang araw ng mga oras na yon. Kaya nagawa nilang makahanap ng lugar na matitigilan pansamantala. Naupo ang mga ito sa kapihan habang pinag-uusapan ang mga nangyari. Isinalaysay ni Ando ang ginawa sa kanya ng mga taga-baryo, maging ang muli nitong pagkabuhay. Isang bagay lang ang alam kong makakapagpatunay na isa kang ang amaranhig. Wika ni Julian sabay labas ng punyal. Nababaliw ka na ba? Alam mong maraming tao. Anong gagawin mo? Susubukan ko kung mamamatay siya. Kapag hindi, ibig sabihin kapareho na natin siya. Hindi pa ba sapat sa'yo na nakita mong hinigop ni Ando ang enerhiya ng engkanto? Ano pa ang gusto mong patunay? Nanahimik na lang si Julian. Itinabi ang punyal.
Kayo po, ano bang nangyari sa inyo? Eto, pagala-gala pa rin. Pero hindi ka na sana sumunod dito, Ando. Delikado, lalo pat nandito ang hinahanap naming mambabarang. Eh di mas mabuting nandito ako. Total, aswang ang tingin sa akin ng mga kababaryo ko. Mas magandang tulungan ko na lang kayo sa misyon nyo. Malaking tanong pa rin sa isipan ko kung paano kang naging amaranhig. Wala naman sa lahi niyo ang pagiging manggagamot, hindi ba? Naku Manong, hindi nga marunong manghilot ang tatay ko eh. Manggamot pa kaya? Tugon ng binata. Biglang naalala ni Julian ang mutya na ibinigay nito sa kanya. Nasa'yo pa rin ba ang mutya, Ando? Opo, nasa akin pa din. Bakit Manong? Anong mutya ang tinutukoy mo, Julian? Pasensya ka na, Manong. Pero ipinagkaloob ko sa kanya ang bertud na nakuha ko doon sa mambabarang. Nang sugurin ko siya. Hindi ko rin nasabi sa iyo tungkol doon. Pero sa palagay ko, ito ang dahilan kung bakit ka naging amaranhig. Napagtanto ni Rogelio ang sinabi ng kapatid. Naipaliwanag nito ang kakaibang bilis at liksi ni Ando habang nagsasanay. Kung ganun, pwede pang matanggal ang sumpa sa katawan ko? Oo, posible nga ang ganun, Ando. Kailangan mo lang basagin ng mutya at pwedeng makalas ang sumpa. Pasensya na, pero hindi ko pa maaaring kalasin ang sumpang ito. Marami pa akong dapat gawin. Isa na dito ang pagtulong sa inyo, Manong. Hindi mo laban to, Ando. Kaya ka nga namin iniwan eh. Dahil ayaw naming madamay ka sa gulo na dulot naming magkapatid. Eh nandito na tumanong eh, wala na tayong magagawa. At habang nasa akin ang sumpa, bakit hindi ko na lang gamitin para tulungan kayo? Delikado ang gagawin namin, Ando. Dahil sa oras na mamatay ang mga gaya natin, hindi napupunta sa langit o impyerno ang ating kaluluwa. Bigla na lang itong nawawala. Totoo ang sinabi ni Julian, Ando. Kaya hanggat maaga, basagin mo na ang sumpa. Ayoko. Anak nang, napakatigas talaga ng ulo mong tao ka. Ano ba talaga ang dahilan mo? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Hindi naman ako natatakot eh, kung bigla na lang maglaho yung kaluluwa ko. Maalala pa rin naman ako ng mga taong nasa paligid ko, di ba? Ito lang ang paraan ko para kahit papano, maging kapaki-pakinabang. May taglay akong lakas. Bakit hindi ko pwedeng gamitin para sa kapakanan ng nakararami? Tugon ni Ando. Dahil sa hindi nila mapilit ang binata, hinayaan na lang ito ng magkapatid na sumama sa kanila. O sige, ganito na lang. Tutal alam na natin kung nasaan ang mambabarang. Bakit hindi natin ipagpaliban ang pagtugi sa kanya? Bumalik tayo sa baryo niyo at tapusin ang problema sa mga aswang. Nang maturuan mo rin ang leksyon ng kapitan na yon. Magandang ideya, Manong. Pero napakalayo na ng nilakbay nyo. Ngayon pa ba kayo hihinto? Nagawa namin mag-intay ng mahigit 50 taon, Ando. Gaano pa katagal ang ilang oras? At isa pa patay na kami. Mas mahalaga pa din ang buhay ng mga taga-baryo. Nagmagkasundo ang mga ito. Muling naglakbay ang tatlo pabalik sa baryo ni Ando. Nanlaki ang mga mata ni Julian nang makita nitong natupok na ang tahanan ng binata maging ang bukirin. Ang lala mo talaga mag-isip, Ando. Ano bang nakain mo? At sinunog mo ang bukid pati ang bahay mo? Kasi akala ko, hindi na tayo babalik eh. Kaya ayan, wala na akong babalikan. Wika nito habang nagkakamot ng ulo. Mas mabuti nga ang ganyan. Sigurado kung patay ka na din para sa mga taga-baryo. Kaya magtalukbong ka kung ayaw mo magkagulo. Wika ni Rogelio at para walang makapansin, inantay ng mga itong sumapit ang dilim bago magpunta sa bahay ng kapitan. Naglalakad ang mga ito sa kalsada at may ilang taong nakakakita sa kanila.
Pinagtitinginan ang mga ito. Ngunit wala ni isa sa mga kababaryo ni Ando ang nakakakilala sa kanya. Ilang sandali pa narating na ng mga ito ang bahay ni Kapitan Isaac. Maraming tao sa bakuran ng mga sandaling iyon. Tila may kung anong handaan. Karamihan sa mga bisita ay opisyal ng munisipyo at mga dati nitong kasamahan sa serbisyo. Sila ang mga taong pumatay sa akin. Nanggigigil ako sa tuwing maaalala ko. Kalma, Ando. May oras din ang mga yan. Sa ngayon, huwag ka munang magpapahalata. Wika ni Julian. Inantay ng mga ito na mag-alisan ang mga bisita hanggang sa ang mga kasama na lang ng kapitan ang naiwan at saka pumasok ang tatlo sa mismong bakuran. Nagulat ang mga ito nang makita ang tatlo. Kaagad silang sinita ng mga sundalo dahilan para lumabas naman ng bahay si Kapitan Isaac. Sino mga yan? Teka, kilala ko kayong dalawa. Kasamahan niyo si Ando. At sino naman tong bago niyo kasama? Oo, kami nga. At kayo naman ang walang awa na pumatay sa kanya. Aswang ang taong yon. Kaya hindi ako nanghihinayang. Marami na siyang naperwisyo. Kaya bagay lang sa kanya mamatay. Sa kasamaang palad, hindi niyo napatay si Ando. Inalis ni Ando ang talukbong. Nanlaki mga mata ng kapitan nang makitang buhay ang binata. Imposibleng buhay ka pa. Naroon ako nang ilibing kita. Paano ka nabuhay? Aswang ako, di ba? Yun ang sabi mo. Itinutok ng mga sundalo ang dalang baril sa tatlo. Akmang magpapaputok nang biglang magsalita si Rogelio. Walang kwenta ang bala ng baril sa amin. Matagal na kaming patay. Kaya baliwala sa amin ang mga bala. Pinaputokan sila ng mga sundalo. At gaya ng sinabi, hindi tumalab sa kanila ang mga bala. Namamangha si Ando kung paanong tumatagos sa katawan niya ang mga bala.